Hi everyone! Ang kasunod naman nating papanoorin ngayon ay walang iba kundi ang The Missing Husband, Episode 9. Gaya ng nakita natin last time, inamin na ni Anton na wala na silang mababawi dahil naloko talaga sila ng scammer na kaibigan niya. Pero syempre, lahat ng tao ay sila yung pinag-iinitan kahit biktima din sila. Sarili niyang pamilya ay pinagbintingan sila na kinamkam yung pera nila. Malamang, parang bawasan naman yung chismis sa pamilya natin. Sorry sa lahat na nagawa ko. Ria? Si Ria? Yung girlfriend At ni Brendan? nakita ni Sige pare, kapag may balita Millie, si Ria, sabihin mo ako agad. kasama si Bernard. Tinangka niyang habulin pero hindi niya na Brendan! At Brendan! muntik pa siyang masagasaan yata. Humili! Muntikan ka na! Buti nakaiwas ka! Diyos ko! Hayop talaga yung mga taong yan! Hayop talaga yan si Brenda at si Ria! Sinira nila yung buhay namin ni Anton! Walang iya nila! Ano nangyari sa'yo? Anton, nagsinungaling sa atin si Ria. Hindi totoong hindi sila nagkita ni Brendan. Nakita ko silang magkasama sila. Saan? Doon sa mall. Nagsinungaling sila sa atin. Nandito sila sa Pilipinas. So, buti na lang nakaligtas si si Millie at nakapagsumbong siya sa asawa niya na nandito lang sila sa Pilipinas, nag-i-enjoy ng pinagkakitaan nila sa mga taong niloko nila. All this time, niloloko nila tayo. Kailangan hanapin natin si Brendan. Ihaharap natin siya sa mga tao. Pagbabayaran niya lahat ng panloloko niya sa atin. Kaya lang paano? Tay! Papunta na ako dyan. Nakausap ko na yung buyer. It's about time. Nadidelay na yung plano natin. Mamaya matunugan tayo ng mga contact natin. Masira pa yung plano. Kailangan mahuli na sila. Sayang naman. Sayang naman yung makukuha kong pera. Bilisan mo na. Dahil malapit na yung ride natin. Ba, naka-helicopter pa talaga. Sige. Diba madali na ako? Ngayon malalaman na natin kung nasaan sila Brendan. Wala na siyang kawala. Sana nag-report siya sa police. Kakatakot. Kakasuspense din Ayun na. Ayun yata na nahabol na ng kotse. Here na. Dumiretso ka na dito sa taas. Ikaw na lang iniintay. Eto na nga. Pasok na ako ng building. Sige na. Excited na rin ako makaalis dito. Ay na, sige. Morning, ma'am. Morning. Huwag mo siya hayaan makatakas. Talaga ako papayag. Ko? Hablutin mo na. Diyos ko. Dali. Emergency lang ito. Di po! Sir, di po pwede, sir. Ria, sandali! Sir, di po pwede, sir! Bravo! May 2 tao nakapasok galing dito sa basement.
Hindi kayo makakatakas. Nagsinungaling ka sa akin, sabi mo hindi ka nakipagkita dun sa manloloko mong boyfriend. Wala kayong mapapala kay Brendan kahit anong gawin ninyo. Hindi nyo makukuha ang perang in-invest ninyo. Kahit saan kayo pumunta, sisingilin namin kayo. Ah, talaga ba? Ano naman ang gagawin mo? Kapal talaga ng mukha. Eh kung tutuusin kayo nga may kasalanan, Talaga. Nang babaligtad pa. kung ba't nangyari sa inyo to eh? Masyado kayong naghangad. Greedy ka eh. Yan tuloy na pala niyo. Ala? Bakit isa lang ang elevator sa building? Kami pa talaga ang sinisisi mo? Saan ka kumuha ng kakapalan ng mukha, ha? Oo nga, grabe itong mga tao, itong mga salbahe. Look who's talking. Sino kaya ang makapalang mukha? Di ba nagpabuntis ka kay Anton para lang pakasalang ka? Hindi ka pa rin nakaka-move on? Yan pa rin issue mo? Oh, Millie, I have moved on. In fact, just like this elevator, I keep moving up. Habang kayo, nasa ilalim pa rin. Hayop ka. Sasamprin ko. Ganda nito, bugbugan sa elevator. What's wrong with you girls? Chill. Relax. This is good. This is a good scene. Ang ganda ng eksena. Sige, sige. Ayun na, dali. Dalian mo. Dali. Sige. Ayun na siya. Naka. Mili! Ano ba kumalma ka nga? Hindi ko kayo papakawalan! Mili, kumalma ka malilata yung naisip mo. Nasaan yung pera namin? Mag-e-explain ako. Pero sa ngayon, kailangan na muna namin umalis. Tara, Dong! Sama. Naku, nakatakas. Dali, habulin mo na. Habulin mo. Nangyari? Anton, sundan mo sila, Brenda. Dali! Huwag mo sila papakawalan! Okay ka lang? Oo, okay lang ako! Anton! Sis, sorry talaga! Sorry, sis! I'm sorry! I'm sorry, sis! Naku, nakatakas yata sila. Dali. Anton, nasan ka na? Ang bagal naman yun. Ang kainis. Dali. No. No. Nakaalis na sila. Nakaalis na. Si Brendan eh. Maabutan ko na dapat! Kasuhan ah. Saan po ba yung destination ng helicopter? Sorry, pero wala kaming alam dyan. Narentahan lang yung chopper at nahelipad sa taas. Sino po nagrenta? Huwag na kayo magtanong. Malis na kayo.
Kung hindi, padadapuntahan namin sa pulis. Kami pa huhulihin nyo? Niloko nga kami ni Brendan Salazar. Siya dapat hinuhuli nyo. Talagang niloko kayo ng tao sinasabi nyo. Magsampa kayo ng kaso sa piskal. Hindi sugod kayo na sugod sa property ng iba. Ba't nga tinutulungan nyo kami? Basta kayo. Oo nga. Ay. Well, ang ganda ng eksena. Very exciting. Nakaka-suspense talaga. At nakaka-frustrate kasi nakatakas yung salbahe. Sabi ni attorney, hinahanap na daw ngayon si Brendan for questioning dahil sa watchlist na siya. Pero ang haba pala ng proseso kapag sinampahan natin siya ng kaso. Ba't ang haba ng proseso? Kailan tayo magkakaroon ng warrant of arrest? Kapag napatunayan daw na may probable cause yung kaso natin, doon lang sila maglalabas ng warrant of arrest. Kailangan talaga managot tong si Brendan. Kailangan siya ma-detain. Tsagain yun na. Pero kasi hindi pwedeng gumalaw yung mga pulis hanggat wala silang warrant. Mary, ang tagal pa nun. Baka makatakas pa yung mga yun. Baka makapagtago pa si Brendan. Oo nga. Baka mamaya walang mangyari. Naubos na yung pera. Kasi ganito ang buhay. Kung sino pa sila nakakagawa ng masama, sila pa yung madaling nakakalusot. Baka-unfair naman ito. Mahal. Wala. Ano yan? Ales? Ako nga. Sir, nandito po kami bilang representative ng Horizon Banking. Sir, way past due na po yung deadline nyo for payment auto-load po. Pinapapull out na rin po ng bangko yung unit nyo. Wala na silang bahay. Salga na to. Ay, nariwat ha! Wala. Talaga mga chismosa. Ano ba nangyayari sa atin, Willie? Grabe talaga mga pinagdadaanan nila. Talagang sisimutin lahat dahil dito sa nawala lahat sa kanila. Flashback. Baka mamaya mawala na ng pintura yan, kakapunas mo ha. Kaya mo na ako, Millie. Ewan ko ba? Masayang masaya ako eh. Ngayon ko lang nabila ng sarili ko na ganito kamahal. Parati na lang ibang tao iniisip ko tuwing gagasta ako. Pero ngayon, para na talaga sa sarili ko. Yun eh. Kasi sobrang bait niya eh. Na kapatid, na anak. Kaya puro sa pamilya siya. Na normal sa mga OFW workers. Kaya nga sila abroad. Laging para sa pamilya eh. Hindi naman talaga sa sarili. So, ang sakit na maloko sila ng mga scammers. Gaya ni Bernard. Deserve mo naman kasi. Pero alam mo, mahal, mas lalo ako naging inspired na magsikap. Babayaran ko ng hulugan itong sasakyan hanggat ma-fully paid natin to. At ito ang magiging simbolo ng success natin. Ng success at kasipagan mo. Ano? Joyride? Saan? Kahit saan tayo dalhin ng sasakyan ito. Are you ready for the ride of your life? Kahit saan, basta kasama kita. Ayun yung yung theme ng show.
Kahit saan basta kasama kita. Every chance na Sir, baka pwedeng makiusap na lang po kami dun sa bangko Pwede. na i-extend po yung due date. naku, very public naman. Kailangan na po namin dali sa Sir, Kitang-kita lahat ng mga tao. Kakaawa naman sila. Ayun na, kinuha na yung kotse. Wala na. Yung symbol of success nila, wala na. Sakit. I can imagine. I can't imagine yung kung ano yung nasa kaloob-looban niya, yung totoong Ano dito? Tapos na yung palabas. wala namang gabi, totoo ba yan? Ganyan ba mga tao ka chismoso? Brendan. Tapos ngayon wala na yung simbolo ng pangarap at success natin. Simbolo na lang ngayon ng Kabiguan. kahihiyan. Kaya, Mahal, material na bagay lamang yan. Yung sasakyan, ano lang naman yan. Ako nandito ako kasama mo. oh, Kahit saang sitwasyon pa tayo dalhin, nandito lang ako. Hahanapin ko si Brendan. naiyak ako sa sinabi niya Hahanapin ko siya. ni Mil. Hindi ako papayag na matakasan niya lahat ng kasalanan niya. Eto na yung dalawang impacto. Akala ko ba doon tayo didiretso sa airport sa Cebu doon tayo paalis ng Pinas? Change of plans. Nasa watchlist daw ako eh. Bali, exit tayo ng Mindanao. And from there, magbabangkalan tayo. What? Sinabi ko naman sa'yo, hindi magiging madali ito eh. Kung gusto mo matras, pwede pa. Eh kung iiwan mo ko dito, edi hindi ako titigilan ng mga investors na niloko mo kapag dito ako. Correction. Niloko natin. Precisely. Kaya dapat, kung nasan ka, nandun ako. Okay, sige. Gagawin ko na lang ng paraan. Pero stick to plan pa rin tayo. Aalis tayo, papuntang Mindanao. And from there, babiyahe tayo papunta Malaysia. Hanap na lang muna tayo ng ibang bansa na pwede natin stayan hanggang sa mamatay ang issue. Pwede tayong mag-Europe, Caribbean, kahit saan. Madali na yan. I'm sure, hindi ako mahirapan. Dahil money is power. At marami ako na. Okay. Money is power, yabang mo. Try natin. Yala. Kailangan ko lang yung information. Oo. Para sa yung mga nagpaparenta ng helicopter. Kailangan ko ng information tungkol sa mga kliyente na lumipad kahapon. Wala pong mangyari yan, Anton. Gusto man kitang tulungan, pero I don't think makakakuha tayo ng information regarding their clients. Lalo na yung mapepera, unless ipahack mo yung system nila. Eh, paano yun? Kakailanganin mo ng hacker. Diyos ko, hindi nila basta-basta pala makukuha yung information sa helicopter. Yung magaling sa computer, pare. Kaso, illegal. Saka magastos. Sige, sige. Salamat na lang. Wala, baka patayin siya nito si Manny. Yung nag-invest ng 15 years ng wala, sinusundan siya. Nag-invest ng 15 years ng pinagtrabahuhan niya sa Saudi. Tapos sa wala lang na uwi. Yung sundan. Nick. Atin pala pangalan. 15 years na pagkatrabaho sa Saudi ang katumbas nito. Diba? Grabe.
Ikaw pala yan, Nick. Anton. Ano nangyari? Ano nangyari dun sa pera na invest ko sa'yo? Nick, pasensya ka na. Pero di ba in-explain ko naman sa'yo? Ginagawan ko lang ng paraan ngayon. Ang tagal kong inipon yung pera ngayon. Anton, kailangan ng anak ko yung pera na yun. Gagamitin niya yun sa pag-aaral niya. Anton, umasa ako sa'yo. Nagtiwala ako sa'yo. Ang sabi mo, lalago yung pera, di ba? Pero Nick, hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Anong gusto mong sabihin ko sa asawa ko? Anong gusto mong sabihin ko sa anak ko? Nak, di ka mo na makakapag-aral eh. Kalimutan mo na yung pangarap mo na maging doktor. Grabe, sakit naman ng... nakapatong lahat yan ngayon sa balikat ni Anton. Ganun ba? Hindi naman kita tinatalikuran. Ang hiningi ko lang sa'yo, konting panahon lang para ayusin ko itong gulong to. Ang tagal ko na nag-aantay, Anton. Hanggang kailan ba? Nick, nakikiusap ako. Ako yung nakikiusap sa'yo, ha? Nagmamakaawa ako sa'yo. Kailangan ko yung pera na yun. Dahil hindi ko alam yung mararamdaman ko o yung mangyayari sa akin kapag hindi mo binalik sa akin yung pera na yun. Please! Ang galing pa umarte. Mark Harris. Diba? Doon ba? Yes, kami doon. Kayo, dyan muna. Huwag niyo i-assume na lahat ng tao gusto kayo makita ko. Talagang may mukha pa kayong makiparty. Mga mandarabog. Anton Rosales, SIU. Kailangan mo sumama sa amin. Matagal. Ang grabe talaga kasi... Bakit kasi natuloy pa yung party na yun? ka ng person of interest. At marami na nakasampa ng reklamo sa'yo. Huwag niyo pong tatakihin ang anak ko! Pasensya na po. Ma! 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 So doon natapos ang episode natin for today. Ang hirap, no? Nakakaawa sila Anton tsaka si Millie. Masyado silang sila yung naipit ng sitwasyon kahit na biktima din sila. Pero yung mga biktima syempre maghanap ng masisisi. So ito yung mga, lalo na yung mga OFWs nga na gaya ni Nick. So anyway, hanggang bukas tingnan natin kung saan nahantong ang iskandalong aabutin nila parang sa party yun sa birthday ng nanay niya. So again, this is Abner. Before I let you go, please don't fail to subscribe to my YouTube channel. It's called Panorth TV. Hindi pa South, hindi pa West, lalong hindi pa East, it's Panorth. So yun lang po. Bye!